naniniwala ako Team Tigang. Pero kasi kanina nag-uusap kami tungkol sa, syempre, usapang Japan experience, diba? Yan. So, kasi guys, dito sa Japan, like, patagal na sila, like, dagat-digatan na nandito. And ngayon, i-interviewin natin yung ating mga Pinay dito sa Japan na, syempre, meron silang mga experience na dito sa Japan na talagang hindi natin alam, diba? Yung mga nandyan sa Pilipinas or even yung mga nasa ibang bansa, ano ba talaga na-experience ng ating mga Pinay na, dito, na OFW, or hindi, na kayo dito, resident na kayo dito, diba? O mga resident na sila dito sa Japan, diba? So ngayon, kamusta naman ang inyong buhay-buhay dito? Yan. Bossing! Kamusta ang buhay-buhay? Ako, I have a happy life. Sana, Hindi ako kasali dun sa Team T. Uy, sana all! ilang years ka na dito, Coach Rose? Actually, 10 years na. 10 years na, tagal na rin. Yes. Oo. Isang dekada na rin. Si Coach Feli. Ako, 24 years na. 24 years na? Hindi naman. Uy, mama! Hindi naman, kalahati lang nun. Correct. Oo, kasi malalaki yung mga anak namin. Yes. Ako naman, para din ni Coach Feli, medyo half na rin, kalahati na rin pong tea. Pero happy pa rin kasi kasama yung whole family. Yes. So ilang years ka na dito, Coach? 24 years na akong kasal. Kaya kalahati na rin po yung higaan namin. Ano po talaga eh. Pero, oo. Hati-hati lang. Hindi na yun, basta masaya. Ayan, Coach. Ako, 29 years. 29 years na ako dito sa Japan. And katulad nila, happy din. Hati-hati talaga, ganun talaga ang buhay. Pero masaya. Katulad ng sinabi nyo, masaya dahil andito yung mga family talaga namin, nandito yung mga anak namin. So, yun ang nagbibigay ng buhay dito sa amin sa Japan. Yun ang kaligayahan Yun nila. ang Hindi aming kaligayahan. nila kailangan ng ibang kaligayahan. Yes! Coach, Ako naman, 19 years na dito sa Japan. Okay naman, minsan hati, minsan hindi. At least may minsan, di ba? Gaano kadalas ang minsan? Coach, ikaw. Gano'ng kadalas na? Okay. Ako naman, 18 years na rin dito sa Japan. Ayun, may dalawang anak. Ayun, masaya. Masaya? Labas sa ilong. Oo. Kasi, just so you know guys, na sila, ang asawa nila ay mga Hapon. Except lang kay Coach Rose. Ayan, di ba? Siya lang nag-iisa. Pero mukhang Hapon din yung asawa. As in, nung nakita ko, sabi ko, akala ko Hapon na Tagalog. Ay, hindi pala, Pilipino. Di ba? Ang gwapo ng asawa, pati ng anak. Di ba? Oo, Papa P. O, di ba? Ganda ka, Jarn. Yes. At laging may dilig. So, ayan, nakakatuwa na makilala natin yung mga natin dito, mga kapwa Pinay din natin dito sa Japan, di ba? So, ngayon, may mga anak na kayo dito, no? Yes. O, kamusta naman ang yung pagpapalaki ng mga may half-half na na mga half-half? Oo. Sobrang challenging yung pagpapalaki ng bata dito kasi magkaiba kayo ng pananaw ng mag-asawa. So, iba yung pagpapalaki sa'yo ng parents mo, which is parang ganun din yung gusto mong pagpapalaki sa anak mo. Tapos, ang asawa mo, syempre, dahil nandito sila, yung way ng pagpapalaki din dito, yung gusto niyang i-apply. Kaya minsan, ang bata, nalilito Oo. kung sino yung paniniwalaan. Bakit paano ba yung pagpapalaki nila? Yung pagpapalaki, masyadong disiplinado, di ba? Tsaka yung disiplinado sila dito. Parang ang daming rule. Oo. Katulad ng? Sobrang Sample, daming sample. rule. Pag Disiplinado din tayo sa Pinas. Kaya lang. Hindi ko sure. Hindi lahat. Hindi ka sure. Mahirap kasi ang hapon may katigasan ng ulo. Then, yun. Kung ano yung pananaw nila, hindi mo mababali. Kung ano yung tingin nilang Kung tama, ano, tama yun ang Kaya yun yung parang mahirap. Yung parang liberated sila. Liberated sila? Parang kailangan maging independent sila sa parents. Hindi dito uso yung pinaaral mo, dinastusan mo, then after that, tutulungan mo kami. Wala po ganun. Ay, oo. Automatic po yun na
kailangan buhayin mo muna ang sarili mo. Pag okay ka na, huwag mo kami intindihin kasi okay din kami. Gagawa rin kami ng paraan para mabuhay din kami nang hindi nila kami responsibilidad. Kaya very independent po. Oo, lalo na yung mga kabataan dito, no? Oo. Kaya yung mga bata dito, parang hindi nyo talaga maaasahan na pagtanda nyo. Kumbaga, parang aalagaan kayo. Iniiwan nila sa mga road. Yung number one coach na ugali dito na talagang yun yung mapapansin mo na talagang napaka-strong yung ayaw nilang makaabala sa ibang tao. Oo. Kahit na yung mismong family nila. Ang tawag nila doon yung mewaku kakita kunay. Waku, ano waku? Mewaku kakita kunay. Mewaku kaku mekato. Oo. Nag-create ng inconvenience sa ibang tao. Oo. Yung Okay. Oo. So parang ngayon, hindi sila magpapaalaga sa mga anak nila kasi ayaw nilang maka-istorbo. Di ba? Ayaw nilang maging mapabigat. Okay. Pero magandang mentality yun, ha? Di ba? may part na maganda, may part na parang malungkot. Ano din. Ang malungkot. Kasi sa Pilipinas, kahit anong mangyari, hindi mo iiwan yung nanay at tatay mo. Di ba? Ito kaya. Talaga? Oo. Iwanan ka na. Kaya nilang forever na hindi makapag-usap sa kapatid nila. Talaga? Tatawag lang pagka Pag may kaaway nila kami na. So, hindi sila ganun ka-family oriented. Yun lang yung parang downside dito, no? Pero yung respect nila, yung mentality nila when it comes to sa pag umaasa sa magulang, umaasa sa anak, yun doon okay, di ba? Pero syempre, nakakalungkot din, di ba? Kasi parang mamimiss mo rin sila, parang maiisip mo na parang, babe, wala man lang utang na loob ng mga gano'n, di ba? Pero okay yun. Okay, actually para sa akin, yun yung gusto kong i-adapt na mentality sa Pilipinas, ng mga Pilipino. Diba? Yung parang hindi mo ano yung magulang mo. Kumbaga yung anak mo, hindi mo yan investment, di ba? Hindi mo yan retirement, di ba? Kasi ang nangyayari, di ba sa Pilipinas, ginagawa retirement yung mga anak. Diba? Parang ang gagawin, pag-aaralin, bubuhayin, tapos mag-e-expect yung magulang na, ayan, napag-graduate na kita ha, nakagraduate ka na. Pag magtatrabaho ka na, kailangan sustentuhan mo ko. Mag-abot ka ng ganito, ikaw na magbabayad ng ganito, ikaw na dapat dito. Tapos pag nag-retire na yung magulang, yung anak din yung sasalo, diba? So parang okay din yung mentality na gano'n na meron yung mga Japanese. Pero syempre, yung parang, alam mo yun, dapat nag-get together pa din from time to time. Kahit, alam mo yun, parang kunwari pag Pasko. Paano ba kayo ito pag Pasko? Kahit Pasko? Walang sa New Year na. Oo. Ay! New Year. Ay! Wait lang! Hello ka muna dito sa vlog namin. Natakali ka dito, Coach Gia. Ayan, so, puputulin na muna natin ang Japanese session natin ng mga Team Tigang. Kasi kasama na natin si Coach Gia!